Sundan po natin ang bagong kwentong kakikiligan natin sa mga susunod na araw. Mananatili kang akin by Martha Cecilia. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel para sa mga magagandang kwento at nakakilig. Chapter 3. With a horrified gasp, kumala si Janice sa pagkakayakap ni Dave sa kanya at nilingon ang pinanggalingan ng tinig. Its insolent arrogance immediately recognizable. Rolf, halos hindi lumabas sa lalamunan niya ang tinig. Sa entryway ng kusina at pantry room ay nakahilig si Rolf. Ang isang kamay ay nasa loob ng pantalong maong. My lovely wife, and my father's managing director. What a sight to behold, sarkastikong sabi nito. Matagal kang nawala, Rolf. Hindi na sa iyo si Janice. Dave declared boldly. Wala kahit na kaunting remorse sa tinig. Really? Wika nito na umangat ang mga kilay at pagkatapos ay pinaglipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Natulo sa kinatatuyuan si Janice. Magkahalong emosyon ang sabay-sabay na umahon sa dibdib niya. Pero hindi kabilang doon ang guilt dahil wala siyang ginagawang masama at hindi niya kagagawan ang hindi magandang tagpong inabutan ni Rolf. Sa halip ang sama-samang pumupuno sa dibdib niya ay pagkabigla sa walang abisong pagdating ng asawa. Kalituhan sa sinabi lang ni Dave dito at takot. Takot na unti-unting namumuo sa dibdib niya. Hinawakan siya ni Dave sa braso. Tayo na sa labas, Janice, utos nito. Don't push your luck, Dave, Rolf warned dangerously. Hindi ko gustong magkaroon ng iskandalo sa anniversary party ng mga magulang ko. Iyon lang ang dahilan kung bakit nakatayo ka pa. Napasinghap si Janice. Gumapang ang takot sa katawan niya. Siya na mismo ang nagpakawala sa sariling braso mula sa pagkakahawak ni Dave. Nakikita niya ang namumuong galit sa mga mata ng asawa na tinatakpan lang ng mahinahong tinig. She believed Rolf was capable of physical harm. Inihakbang niya ang mga paang tila may nakakadinang bakal palapit kay Rolf. Pagkatapos ng dalawang hakbang ay napahinto siya. Hindi niya matiyak ang susunod na ikikilos. Sa halip ay hinagod niya ng tingin ang mukha nito. Hinahanapan niya iyon ng pagbabago sa nakalipas na 3 taon at kalahating nawala ito sa paningin niya. He was darker. Tila isa na itong Arabiano sa kulay ng balat. And his face was leaner and more uncompromising than before. At nangingitim ang paligid niyon sa ilang araw na stubbles. Sa tig-isang sulok ng naniningkit nitong mga mata ay may mga pinong linya. He must be 34 now and handsomer than ever, with a more rugged overtones. Pwede ka nang lumabas, Sandoval, utos ni Rolf. Ang malumay na natinig ay mapanling lang. His eyes were like daggers, at nanatili ang iyong nakatuon sa namumutlang mukha ni Janice. Tumiim ang mga bagang ni Dave at nilinga siya. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mong matakot, Janice. Pag-isipan mo ang mga sinabi ko sa iyo. You don't need a long-distance husband. Lalong hindi kailangan ng anak mo ang isang amang sa loob ng mahigit 3 taon ay ngayon lang makikita. Pagkasabi niyo ay tumalikod na ito at nilampasan si Rolf. Hindi pa ito gaanong nakakalayo nang humakbang palapit sa kanya si Rolf. Marahas siya nitong hinawakan sa mga balikat. You bitch, he muttered savagely. Ang mga daliri nito ay halos bumaon sa laman niya. Hindi yun ang inaasahan kong pagsalubong sa akin mula sa iyo at sa mismong pamamahay ko. Before any protest could form her mouth, Rolf pulled her against him. Brutally, he covered her mouth with his. Gusto niyang manlaban dahil sinasaktan siya nito.
Ngunit magiging walang silbi ang lakas niya sa lakas nito. It would only give him the satisfaction as he continued his sadistic pleasure with her lips. Pagkatapos ay mabilis din siyang pinakawalan. So, what's the verdict? Pangungutya nito. Mas masarap bang humalik si Sandoval kaysa sa akin? You pig! Inaangat niya ang isang kamay at akmang sasampalin ito. Subalit maagap nitong nasalag ang palad niya at hinawakan iyon ng mahigpit habang ang isang kamay naman nito ay nasa buhok niya. I knew that sophistication was a pose. You're the same untamed Hellcat I married almost 4 years ago. Bitiwan mo ako, she hissed. Ang mga mata niya ay nag-apoy sa galit. Nasasaktan siya sa ginagawa nitong paghila sa buhok niya para lamang tumingala siya at salubungin ang mga mata nito. Rolf, sapat ang tinig na iyon upang lumuwag ang pagkakahawak nito sa buhok niya. Sa entryway na nilabasan ni Dave ay nakatayo ang biyanang lalaki. Bitiwan mo ang asawa mo, Rolf. Utos ni Felipe na ang kasiyahan at pagkabigla pagkakita sa anak ay nasapawan ng pagtataka at kalituhan sa ginagawa nitong karahasan. Of course, Papa, but only after this. At bago pa maunawaan ni Janice ang gustong sabihin nito, ay muling inangkin ni Rolf ang mga labi niya. Sa pagkakataong iyon ay naglaho ang karahasan. His mouth was sensually masterful. Janice could feel herself melting. Ipinagpapasalamat niya ang presensya ng biyanan dahil kung wala ito roon ay may posibilidad siyang magpapatangay sa halik nito. Then the onslaught on her mouth stopped. Napatras siya sa pantry door nang mawala sa katawan niya ang mga bisig nito. Nag-aapoy ang mga mata niya sa galit habang inilalayo siya ni Rolf mula rito. Lalo na nang marinig niya ang mahinang pagtawa nito. That's the way to welcome a man home, sweetheart. Ngumisi ito at tuluyan na siyang binitawan at lumakad palapit sa ama. Hi, Pa. Nanginginid ang katawan niya sa galit habang ang mga kamay niya ay nakakuyom sa magkabilang tagiliran niya. Gayon may hindi niya maiwasang pagmasdan ang mainit na batian ng mag-ama. Nakita niya ang kaligayahan sa mukha ng biyanang lalaki. Ginulat mo ako, iho. Hindi ako makapaniwalang tinig mo ang naririnig ko habang papasok ako rito. Matagal ko nang pinag-iisipang umuwi nitong nakalipas na linggo, Papa. Mabuti na lang at itinaon ko ang pag-uwi sa kaarawan ni RJ. Ani Rolf at muling nilingon si Janice. Nanguuyam ang mga mata. Janice was speechless. Alam niya kung ano ang gustong palabasin nito. Tinapik ni Felipe ang balikat ng anak. Matutuwa ang mama mo kapag nakita ka. Saan ka ba nagdaan, iho? Malayo pa lang ang taxi na sinasakyan ko ay natanaw ko na ang maraming sasakyan. Ako ang namangha sa kasiyahan ngayong gabi, Papa. Minabuti kong sa likod na dumaan. And I'm glad I did. Muli itong sumulyap sa kanya sa dobleng pakahulugan ng sinabi. Hindi namin alam na darating ka, iho. Ikaw, Janice. Nilinga siya ng biyanan. Alam mo bang darating ngayon itong asawa mo? Ako may nagulat din, Papa. Nasisiyahang umiti si Felipe. Typical of Rolf. Ni hindi mo binanggit kay Dave ang pag-uwi mong ito. This is a surprise, iho. Exactly my intention. Gusto kong surprisahin kayo ng mama sa anibersaryo ninyo at ang aking asawa. His eyes raked through her. Ang sarkasmo ay nakaligtas sa pandinig ni Felipe subalit hindi sa kanya. Nilapitan siya ng biyanang lalaki at marahang tinapik ang balikat niya. Your wife is an absolute gem, Rolf, deklara nito. At si RJ, siya ang dahilan kung bakit nananatili kaming bata ng mama mo. I can't wait to see my son, Papa. Mula sa entryway ay bumungad si Cordelia na hinahanap ang asawa at manugang. Napatda ito nang makita si Rolf.
May ilang beses na kumurap. "Hello, Mama." "Rolf?" Her voice broke as she took a hesitant step towards him. "Is it really you?" Isang tawa ang pinakawalan ni Rolf. "Ako nga, Mama." Niyakap nito ang nabigla at naluluhang ina. "At huwag kang iiyak, masisira ang makeup mo," he teased, "and happy anniversary sa inyo ni Papa." "This is a surprise, iho," bulalas ni Cordelia. "Kailan ka pa dumating? Bakit hindi ka man lang nagpasabi?" Nilingon nito ang asawa. "Alam mo bang darating ang anak mo?" Umiling si Felipe. Pareho kaming nagulat ni Janice Han. Sadya kong hindi ipinaalam sa inyong lahat ang pagdating ko, Mama. Umaasa akong hindi panandalian lang ang uwi mong ito, iho. Matanda na kami ng ama mo at gusto na niyang magretiro ng lubusan sa kumpanya. Hindi ko pa alam ang magiging desisyon ko, Mama. Sinulyapan siya nito na tila ba sa kanya nakasalalay kung magtatagal ito sa Pilipinas o agad ding babalik sa Bahrain. "Nakita mo na ba ang anak mo, Rolf?" Puno ng excitement ang tinig ni Cordelia. Habang lumalaki, lalo akong nakatitiyak na isa siyang harligo. "RJ's spitting image of your brother." Sinamantala ni Janice ang pananabik ng tatlo sa isa't isa para makaalis sa biglang nagsisikip na pantry. Tila wala siya roon kung mag-usap ang tatlo. Bagaman taglay niya ang pangalang Harlego, ay alam niyang hindi siya nabibilang sa pamilya. Kaya lang siya tumagal doon ay dahil sa anak niya. Tuloy-tuloy siya sa silid ni RJ sa itaas. Nang mailapat niya ang pinto ay agad niyang tinungo ang kama ng anak at pinagmasdan ang natutulog na bata. Pagkuway naupo sa gilid ng kama at banayan na hinaplos ang buhok nito. "Your father's home, RJ." Pabulong niya ang usal. Nababagabag na pinuno niya ng hangin ang dibdib. Hindi kayang bayaran ng kahit na anong material na bagay ang magiging katuwaan ni RJ sa pagdating ng ama nito. Pero siya ay hindi nakatitiyak sa mangyayari sa kanya sa muli nilang pagkikita ni Rolf. Makalipas ang ilang sandali, sa walang lakas ng mga tuhod ay tumayo siya at tinungo ang adjacent door patungo sa silid niya. Maingat niyang isinara ang pinto pagkatapos. Lumakad siya patungo sa tukador at tinitigan ang refleksyon niya sa salamin. Her face was flushed. Hindi niya matiyak kung dahil iyon sa kaba o mula sa ginawang paghalik ni Rolf sa kanya. Sa kaunting panahong magkasama sila mula ng ikasal sila'y wala siyang natatandaang hinagkan siya nito maliban sa obligatory kiss matapos ang civil wedding nila. Umiling siya. No, walang epekto sa kanya ang ginawa nitong paghalik. Halik na hindi naman matatawag na halik. It was more of a punishment, a humiliation. But the second kiss was different. Maybe. But he wanted to stress a point that he was a better kisser than Dave. Ang pakikipag-usap niya sa sariling isipan ay nahinto nang biglang bumukas ang pinto ng silid niya at sumungaw ang laman ng isip niya. Napahawak siya sa gilid ng tukador. "What are you doing here?" Nahagip ng paningin niya ang malaking maleta sa labas ng pinto bago nito muling isinara iyon. Umangat ang makilay nito. "This is the master's bedroom. Saan mo ko gustong tumuloy?" Wala sa loob na hinayo ng tingin niya ang adjacent room. Sa unang linggo ng kanilang pagsasamay, doon natutulog si Rolf, lingid sa kaalaman ng lahat. "You don't expect me to sleep in RJ's room now, Janice, do you?" "Do you?" Tama ito. Maisip ng anak nila at pagtatakha ng bata kung bakit sa silid nito matutulog si Rolf. "No, of course not." Dinampot niya ang brush at nagbrush ng buhok. Sinisikap niyang maging kalmante. He was taunting her. Natitiyak niya iyon. Lalo at nakikita nito ang pagkailang niya. For Fate's sake,
Saan ito matutulog? Totoong maraming silid ang mansyon, pero paano nila ipaliliwanag sa lahat na matutulog si Rolf sa ibang silid? So, muli nitong sabi sa nanunuyang tinig, "Do you have any idea as to how we settle the sleeping problem?" She felt stupid. Hinayo ng tingin ang king-size bed mula sa salamin. Hindi niya kayang isiping matutulog sila roong magkasama ni Rolf. They never did. Inilapit niya ang paningin sa couch. "You take the bed. I'll sleep on the couch." Rolf sighed irritably. "Ikaw na sa kama. Wala akong balak sirain ang nakagawian mo na." "It's all right, Rolf." Aniya sa tinig na hindi niya inaasahang mahimig ng konsiderasyon. "You're a big man. Hindi ka kakasya sa couch." Tinitigan siya nito. Malaki ang kama. "Sa couch ako matutulog." Determinadong sabi niya. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa salamin at ipinagpatuloy ang pagsusuklay ng buhok. Sa panlabas na anyo'y mukha siyang kalmante, pero sa loob ay tila siya coiled spring at anumang sandali ay maaring humulagpos. "Hindi mo inasahang babalik pa ako, hindi ba?" Ani Rolf makaraan ng ilang sandaling katahimikan. Humakbang ito patungo sa kama at naupo sa gilid niyong. Bagaman nakatalikod si Janice dito, ay nakikita niya ang kabuuan nito mula sa salamin. "Sinabi mong darating ka sa 4th birthday ni RJ." She tried to meet his eyes through the mirror. "You promised me that. Inaasahan ng anak mo iyon." "I practically heard a trumpet fanfare when I received your letter," he said, a sneering, droll sarcasm in his voice. Humarap siya rito. "Parang pinalalabas mo na hindi man lang kita sinusulatan," she snapped. "Walang linggong lumilipas na hindi kami sumusulat ni RJ sa iyo. Hindi ba't ikaw itong mas madalang pa sa patak ng ulang kung sumagot?" "Oh yes, mga sulat na umaalalay sa sulat ni RJ sa internet." Patuya itong tumawa. Tulad ng, "Dinala ko si RJ sa doktor ngayon. Nag-enjoy si RJ sa unang araw ng klase niya. Natututo nang lumangoy si RJ." Binitawan niya ang hairbrush at humarap dito. "Ano ang gusto mong ibalita ko sa iyo gayong iyo naman ang nangyayari sa araw-araw ng buhay naming mag-ina? Masababang kumustahin mo ako o di kaya'y itanong mo kung ano na ang ginagawa ko?" He shook his head. "No, you couldn't even pretend to say hello. So ano ang gusto mong isagot ko sa mga sulat na iyon? Na natapos na ang building na ginagawa namin? Na nakikipag-inuman ako sa mga kaibigan ko noong nakaraang linggo? Marahil ay iyon dapat ang ginawa mo nang hindi pumapasok sa isip ni RJ na wala siyang ama." Hindi na niya napigilan ang pagsiklab ng galit sa kabila ng determinasyong pigilan iyon. "Salamat sa pagpapaalala mo kung ano ang responsibilidad ko bilang ama," he countered, equally angry. "Sa nakikita ko sa iyo'y mas nanaisin mo pang hindi na lang ako bumalik." That hit home. Pero hindi niya iyon aaminin. Natitiyak niyang ikagagalit nito ng husto ang katotohanan iyon. Anyway, if only for RJ, she was glad Rolf was back. "Kailangan ka ng anak mo, Rolf," she said in a quivering voice. Their eyes clashed in the smooth glass of the mirror. "Ikaw ang nagtulak sa akin upang mangibang bansa. Hindi ko sinabi sa iyong tanggapin mo ang trabaho sa Middle East. Hindi ko sinabi sa iyong huwag kang umuwi sa nakalipas na halos 4 na taon." Sa matagal na sandali, matiim siyang tinititigan nito at pagkatapos sa seryosong tono ay, "Bakit ka nagpakasal sa akin, Janice? Sa simula pa lang ay pagkamuhi na ang nakikita ko sa mga mata mo tuwing titingnan mo ako. Hindi mo kailanman binigyan ng pagkakataon ang pagsasama natin. Kaya para ano at mananatili ako rito. Hindi ko kailanman hiniling na pakasalan mo ako," paalala niya.
Ang dahilan kung bakit kita pinakasalan ay upang hindi mawala sa pamilya ko si RJ. I want my son, even if it means putting up with you. She laughed sarcastically. Mag-4 na taon na ang anak mo. Hanggang kanina hindi alam ni RJ kung ano ang itsura ng ama niya o kung may ama nga siya maliban sa malabong anyo mo sa internet. How do you reconcile that with this paternal love you profess to have? Umangat ang isang sulok ng bibig nito. Halos 4 na taon na tayong kasal. To quote an old joke, it seems like only yesterday. At alam mo bang walang kwenta ang kahapong iyon? He sneered. Napakabilis tumakbo ng panahon. Why I could have found myself another woman. Another wife for that matter. Sa ibang bansay, napakadali para sa akin gawin iyon. Lumipad ang mga mata niya rito sa huling sinabi nito. Biglang may matinding takot na gumuhit sa dibdib niya. Takot sa posibilidad ng sinasabi nito na baka nakakita na ito ng ibang babae, ng ibang asawa. Isang matabang na tawa ang pinakawalan ni Rolf sa pagsasalimbayan ng emosyon sa mukha niya. Sa ibang pagkakataon, gusto kong isiping kinatatakutan mo mangyari ang mga sinabi ko. Magtataka ako kung sakasakali sa magiging dahilan mo upang katakutan ang posibilidad na iyon. Natitiyak kong hindi pinansyal ang dahilan. Labis-labis ang perang pinadadala ko sa iyo. Alam kong naipon mong lahat iyon at maghiwalay man tayo, hindi ka maghihirap. Ang material na bagay ay hindi man lang pumasok sa isip niya. Hindi niya maintindihan ang sarili kung saan galing ang takot na biglang naramdaman. Sa isip ay nag-uunahan ang mga katanungan, subalit kahit isa'y hindi niya makuhang isatinig. Lumapit sa kanya si Rolf. His hands spread around her waist. Yumuko ito sa may tainga niya. You've changed, Janice. You're now a fully grown female. Kung saan galing ang masarap na kilabot na gumuhit sa katawan niya nang maramdaman ang init ng hininga nito ay hindi niya alam. Napahugot siya ng marahang hininga at hinawi niya ang kamay nito. This is nonsense. Babalik na ako sa ibaba. Lalong humigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Ano ang ugnayan ninyo ni Dave Sandoval, Janice? Tanong nito sa mababang tinig, subalit hindi nagpadaya si Janice doon. Nakita niya ang paggalawan ng muscle sa mga bagang nito. What about you, Rolf? May ibang babae ka ba sa Bahrain? Kung paanong humulagpo sa isip niya ang tanong na iyon ay hindi niya matiyak. I ask you first, lover mo ba si Sandoval? No, came her explosive denial. Ngayong gabi, I'm glad I arrived on time. Wika nito at hindi man lang siya pinatapos magpaliwanag. You didn't want to miss your parents' 35th anniversary, she said warily. And then of course, there's RJ. Hindi ko nakakalimutan kung bakit ako narito, he agreed smoothly. Hindi mo sinasagot ang tanong ko. His eyes turned darker. Linawin mo ang tanong mo. Umiwas siya ng tingin, muling humarap sa salamin. May naghihintay ba sa pagbabalik mo sa Bahrain? I'm a man, Janice. Natitiyak kong hindi ka maniniwala kung sasabihin ko sa iyong nanatili akong santo sa loob ng 3 taon at kalahati. I wasn't asking for flings, Rolf. Aniya. Gayon may, hindi niya maintindihan kung bakit kahit iyon man, napakahirap na tanggapin sa sandaling iyon. Sa nakalipas na 3 taon at kalahati, hindi iyon pumasok sa isip niya maliban ang dito mismo magmula ang ideya ng ibang babae. What I mean is, a demonic smile came out of his lips. I know what you mean, and I wonder why you ask when you hate me. But to answer your question, no, Janice. I was tempted many times. It is easy to file divorce or annulment.
but I still believe in the sanctity of marriage. Bagaman hindi ako nakakatiyak sa bahagi mo. Tama ito sa pagsasabing nasusuklam siya rito. Pero ang hindi niya maintindihan ay kung saan galing ang galak na nararamdaman niya sa sagot nito. What was wrong with her? Nakadama ba siya ng dog in the manger attitude? Humakbang ito patungo sa pinto. Tayo na sa ibaba. Nilingon siya nito bago pihitin ang seradora ng pinto. The lopsided smile that curved his mouth was mocking. Hindi mo gustong mag-isip ang mama at papa sa kung ano ang ginagawa natin dito sa itaas. After all, we should be missing each other to death. Binitawan niya ang hairbrush at mabigat ang mga hakbang na sumunod dito. Chapter 4. Goodness, Janice! Bulalas ni Shara Torres, ang mami ni Mark, nang humingi ng paumanhin si Rolf at tumalikod upang puntahan ng isang tumatawag na kakilala. He's absolutely gorgeous. Paano mo napayagang mangibang bansa si Rolf? She shrugged and gave Shara an indulgent smile. Sinulyapan ng asawa na kausap ang ilang matatandang executive ng Harlego Equipment. Ibinalik ni Shara ang paningin sa kanya. Nanunukso ang ngiti. Don't you wish the party end and have your husband all by yourself tonight? Natitiyak kong pagkatapos ng halos 4 na taon ay sadya nitong ibinitin ang sinabi at nanunuksong tumawa. She rolled her eyes. Inabot niya ang isang goblet ng alak mula sa roving waiter at lumagok. Baka bago umalis uli ang asawa mo'y may kasunod na si RJ. Idinagdag nito. Pinamulahan siya ng pisngi sa sinabi nito. Gayunmay tumawa siya at nagpatianod. Nang muli siyang mag-angat ng paningin, ay nakatitig sa kanya ang pinag-uusapan nila. Bagya siya nitong tinanguan upang lumapit siya. Excuse me, aniya sa kaibigan at humakbang patungo sa grupo. Kasabay niyon ay ang paglapit din ni na Dave at Avery. Avery reached the group first. Tumiyad ito at hinagkan sa mga labi si Rolf. You're full of surprises, Rolf. Avery scolded provocatively. Hindi mo man lang sinabi sa aking darating ka nang magkasama tayo sa Bahrain. Nagsalubong ang mga kilay ni Janice sa narinig. Magkasama kayo sa Bahrain? Kailan? Nilinga siya nito. Hindi ba sinabi sa iyo ni Dave? Avery asked with mock innocence. Kasama ko ni Dave sa Japan at sa Bahrain. Pinaglipat-lipat niya ang mga mata kina Rolf at Dave. Nakita niya ang iritasyon sa mga mata ng huli para sa kapatid. I thought it was a company trip. She was addressing her half-statement, half-question to Dave. It was, sagot ni Dave. Pinilit ko siyang isama ako. Avery glanced at her brother affectionately. At hindi naman maaaring lagi na lang akong nakasunod kay Dave. Mabuti na lang at hindi busy si Rolf nang magtungo kami sa Bahrain. He showed me around. Unti-unting kumulo ang dugo ni Janice sa implikasyon ng mga salita ni Avery. Walang sinabi sa akin si Dave na isinama kanya. Ang tono niya ay nagpapahiwatig na kahit si Rolf ay hindi nabanggit iyon. It was enough to place a smug smile on Avery's artfully bowed lips. Napakapalad mong magkaroon ng panahon si Rolf para ipasyal ka. I was informed he was too busy. Nang ako sa ang tinging ipinukol niya kay Dave. Sabado nang dumating sila at dahil off ko, ipinasya kong samahan na sa pamamasyal si Avery. Rolf smiled lazily. Humagod ang mga mata nito sa mukha ni Avery. Then his arm snaked around Janice's waist proprietorily. Kung hindi nagapura sa pag-uwi si Dave, Gusto ko pa sanang manatili ng ilang araw. Makahulugan at nangaakit ang mga titig nito kay Rolf.
I'm glad you found my husband's company so diverting. Ani Janice sa mapagkunwaring ngiti. Humigpit ang pagkakahawak ni Rolf sa baywang niya nang maramdaman nitong nais niyang kumawala. Nakakalungkot marahil kung mag-isa kang mamamasyal sa magagandang lugar sa Bahrain. Iyon ay kung may magandang lugar sa bansang iyon, maliban sa disyerto at langis. Oh, hindi kami gaanong naglibot. Avery flashed a coy look at Rolf before returning her demure countenance to Janice. I would have wanted to see the site where Rolf works. Pero nag-alala si Rolf na baka mag-isip na umuwi ang mga tauhan niyang Pilipino sa kani-kanilang asawa kapag nakita ako roon. I'm glad Rolf didn't think it was necessary to impose those restrictions on himself. Did I act as a catalyst for your decision to come home earlier than scheduled, Rolf? Rolf smiled back at Avery. Sabihin na nating ipinaalala mong kailangan ko nang umuwi, Avery. At itinaon ko na sa anibersaryo ng mama at papa. Hindi mapigilan ni Janice ang pag-ahon ng galit. Lalo na kay Rolf. Kung ganooy, si Avery ang dahilan ng maagang pag-uwi nito. Hanggang kailang ka mananatili rito, Rolf? Tanong ni Dave sa maigting na tono. Nang mga kausap na executive ay parehong nakuha ang atensyon ng ibang bisita. Are you asking me as an interested bystander or as an executive of the firm? Isang naghahamong tingin ang ipinukol ni Rolf dito. Both. Matapang nitong sinalubong ang tingin ni Rolf. Sinulipan ni Rolf si Janice, curving the sensual line of his mouth into a smile that didn't reach his eyes. Tapos ko na ang kontrata ko sa engineering firm sa Bahrain, may 1 buwan na. Hindi ko lang madesisyonan kaagad kung tatanggapin ko ang iniaalok ng kumpanyang i-renew ang kontrata ko. Pero mas ang posibilidad na hindi na ako bumalik sa Bahrain. Janice stared at him helplessly. Kanina lang ay sinabi ni Rolf na hindi pa ito sigurado kung hanggang kailan ito sa Pilipinas. Dahil ba kay Avery kaya nagbago ang pasya nito? I believe that calls for a drink, aniya. Kailangan niya ng espiritu ng alak upang kalmahin ang galit na nararamdaman. Excuse me. Tutulungan na kita, alok ni Dave at sinabayan siya papasok sa loob ng kabahayan. Bakit hindi mo sinabi na kasama mo pala si Avery sa trip mo sa Japan at sa Bahrain? Tanong niya nang makapasok sila sa loob. Tuloy-tuloy pa rin ang hakbang patungo sa bar. I didn't think it was necessary to tell you that. Isa pa siya ang may gustong sumama. His dark gaze raised to dwell thoughtfully on her face. O baka naman ang gusto mong itanong ay kung saan-saan sila nagpunta ni Rolf habang nasa Bahrain kami. In fact, iyon ang gusto niyang malaman. Pero hindi siya kumibo at sa halip ay naglabas ng 4 na goblets at isa-isang sinalina ng alak ang mga iyon. Ang pagkakaalam ko, patuloy ni Dave nang manatili siyang tahimik, ay hindi ka interesado kung anuman ang gawin ni Rolf basta malayo siya sa paningin mo. O baka nagkakamali ako ng akala at nagsiselos ka sa kanila ni Avery. Hindi importante sa akin ang anumang gawin ni Rolf, she said hotly. Pakiramdam ko lang ay para akong estupida na walang kaalam-alam sa pinag-uusapan ninyo. Kanina sa pantry, bakit ka lumapit sa kanya nang tawagin kanya? Why did you leave me standing there like a fool while you rushed to his side? Asawa ko pa rin si Rolf, Dave. Bukod sa nagulat ako sa biglang pagdating niya, hindi ko inisip na darating siya ng walang abiso. Kahit pa sumulat ako. Sinabi mong umuwi siya? He ground out harshly. Nabitin sa ere ang tangka niyang pag-inom ng alak. Bahagyang kumunuot ang noo niya nang titigan ito. Hindi niya naiintindihan ang reaksyon nito sa kanya. Tila ipinahihiwatig nitong may relasyon sila. Had she given him the wrong signals? Isang lagok ang ginawa niya bago sumagot. Hindi para sa akin, kay RJ.
Nananabik sa ama niya ang anak ko. Kaya nagpilit siya, sulatan ko si Rolf para umuwi. Ano sa palagay mo ang gagawin ko? Hindi niya alam kung bakit siya nagpapaliwanag na tila siya guilty. Guilty rito sa presensya ni Rolf. Noong isang linggo'y nabanggit mong abala si Rolf. Hindi ko naisip na makakauwi siya ng ganito kaaga. Iyon ang ipinarating niya sa akin, sagot nito. Isinuklay sa buhok ang mga daliri kasabay ng buntong hininga. Pagkuway tinitigan siya. Naisip ko lang na mamaya ay magkasama kayo ni Rolf. Sadya nitong ibinitin ang sinabi. Gayunmay, tila may apoy na nagdaan sa kalanman ni Janice sa implikasyon ng sinabi nito. Imagining herself in Rolf's arms. Nakahanda na ba ang mga inumin? Rolf's voice lashed out at them. Bigla siyang lumingon upang makita lang ang galit sa mga mata nito. My, you two look guilty, Avery declared with kittenish delight. Ano ba ang pinagbubulungan ninyo? Scotch and water all right with you, Rolf? Tanong ni Dave. Hindi pinansin ang panunuya ng kapatid. Same. Ani Rolf, ang mga matay hindi humihiwalay sa kanya. She tried to meet his eye. Sa gabing iyon, 2 beses siya nitong nahuli sa isang hindi magandang tagpo. Gaano man ka-inosente iyon sa bahagi niya. Hindi siya dapat makaramdam ng guilt. Hindi niya kasalanan kung sa bahagi ni Dave ay may iba itong motibo. Maya-maya ay lumapit sa kanila si Cordelia. Nagpapaalam na ang mga bisita Rolf, Janice, Felipe are seeing them off. Isang napapagod subalit nasisiyahang ngiti ang pinakawala nito. I am a little tired but satisfied, iho. It has been long time since we have a party in this house. Ito ang una sa marami pang kasiyahang idadaos natin sa bahay na ito, Mama. Inakbayan ni Rolf ang ina at hinagka ng ibabaw ng ulo. Oras na rin para umuwi na tayo, Avery, ani Dave. Nilingon nito si Janice. I'll see you, he mouthed. Tila may malamig na kamay na dumaklot sa puso niya. Wala sa loob na tumango. Puno ng kalituhan ang isip niya sa nangyayari. Ang pagdating ni Rolf nang walang abiso pagkatapos ng 3 taon at kalahati. Ang pagpapahiwatig ni Dave ng intensyon nito sa kanya at wala itong pakialam kung malaman man ni Rolf. At ang makahulugang palitan ng usapan ni na Avery at Rolf kanina sa lawn. Nang sulyapan niya si Avery ay nahuli niya ang may bahid ng malisyang ngiti nito. Inihiwalay ni Janice ang sarili habang inihahatid ng pamilya Harlego ang mga bisita. Tinutulungan niya ang mga katulong na dalhin ang ilang babasaging gamit mula sa pool papasok sa kusina. Palabas siya uli sa pool upang kunin ang ilang natirang kristal nang mahinto siya sa paghakbang. Naroon ang asawa at nakatayo sa gilid ng pool. Hawak sa kamay ang baso ng alak at nakatingala sa langit na tila nagbibilang ng mga bituin. Akala ko ba'y nasa gate ka at inihahatid ang mga bisita? Naroon ang papa at mama. Sagot nito na hindi lumilingon. Tinipon niya ang mga baso sa tray, sinulyapan ito. Nag-isip ka ba ng paraan kung paano makikipagkita kay Avery ng patago? Hindi ka mahihirapan. May sariling kondo si Avery sa Makati. Hindi mo kailangan sabihin sa akin kung nasaan ang kondo ni Avery. I would know. Lumakad ito patungo sa isang silya at naupo. At gusto mo siyang puntahan? Nananantiya niyang tanong. Sunod-sunod ang tambol ng dibdib. Parang gusto niyang ihagis ang baso rito. I'm tired, Janice. Pagod ako sa mahabang biyahe. Inubos nito ang laman ng wine glass. You want another shot? A bitter grimace chased across his mouth. Tama na sa akin ang isa. Hindi ko kailangang malasing. Ibinaba nito sa mesa ang baso. Really? Her sarcasm was deliberate. Hindi yan ang Rolf Harlego na kilala ko.
Marahil nga, tinitigan siya nito. Pumapasok sa isip ko ang isang gabing nalasing ako na wala akong maalalang anuman. Isang taon makalipas ay dumating ka sa bahay na ito, bit-bit ang isang sanggol at sinasabing anak ko. An experience like that has a very sobering effect on a man. Bigla siyang nagbaba ng tingin. Tila may pumipilipit sa tiyan niya. Napilitan siya bitiwan ang mga basong hawak dahil biglang nanginig ang mga kamay niya. Ang ipinagtataka ko, patuloy ni Rolf nang hindi siya sumagot, ay kung bakit wala akong maalala ng gabi na iyon. Nakatutok ang pansin ni Janice sa kanyang mga kamay bago nag-angat ng paningin. The mind is a compassionate organ. Maaari nitong limutin ang mga di magagandang pangyayari o alaala. Lahat ba ng nangyari ng gabing iyon ay hindi magaganda? Tanong nito pero hindi siya binigyan ng pagkakataong sumagot. Ang buong nangyari ay hindi ko maalala dahil sa dami ng nainom ko. Pero malinaw sa akin ang simula. Nakilala ko ang isang maganda at mahiyaing babae at hiniling kong makipagsayaw sa akin. Conversation was unnecessary. Our eyes said it all. I held her in my arms at kunway ginagalaw ang aming mga paa para masabing nagsasayaw kami habang nakatitig ako sa mga mata niya. Then I kissed her. His voice was like velvet, weaving a magic spell that turned back the clock to that night. Natatandaan ni Janice ang pangyayaring sinasabi nito. She remembered the first tender kiss and the moment that had filled with such fierce passion, na naging dahilan para ilayo niya ang sarili rito at tumakbo. Natakot siya sa banyagang damdaming pinukaw ng halik na iyon at ng apoy na nagsiklab sa katawan niya. Pagkuway isang pinto ang bakal ang biglang bumagsak sa isipan niya at sinarhan niyon ang iba pang bahagi ng mga alaala ng gabing iyon. Ano ang gusto mong paniwalaan ko? She demanded bitterly. Nainteresado ka sa akin? Na may halaga ako sa iyo? Was I really any more to you than a one-night stand? Tumayo ito. Nilapitan siya at hinawakan ang magkabila niyang balikat, giving her a hard shake. Janice, damn it, ang sabi mo'y makikipagkita ka sa akin sa susunod na linggo. Or so you said. She accused shrilly. You never meant to. We both know it was an empty promise. Naaksidente ang kapatid ko isang linggo pagkatapos ng gabing iyon. He said savagely. Hindi ko magawang bumalik. My parents were devastated. Nanatiling comatose si Ralph sa loob ng 6 na buwan bago ito namatay. That was convenient, wasn't it? Binitiwan siya nito at nagbuntong hininga pagkatapos ay tila nahahapong isinuklay ang kamay sa buhok at tumingala sa mabituing kalangitan. Kasama sa hindi ko maalala ay ang pangakong babalik ako. But in my mind, I intended to until my brother died. Ang kahapuan sa tinig nito ay hindi lang dala ng kakulangan ng tulog. Naroon ang paghapo sa pangyayaring namamagitan sa kanila. To be perfectly honest, nothing seemed to matter very much after my brother died. Nakalimutan ko ang existence mo hanggang sa araw na nadatnan kita rito sa mansyon. Oh, I could believe that, Janice agreed bitterly. That is why you hate me? He held her gaze, refusing her to look away. Your ego was hurt dahil inangkin kita at pagkatapos ay kinalimutan. Hindi mo pa rin ako mapatawad kahit na pinakasalan kita. Pakiramdam mo ay utang ko sa iyo na panagutan kita. Pagbayarin sa kasalanang nagawa ko ng gabing iyon? Hindi iyan totoo, protesta niya. Hindi ko intensyong ipaalam sa iyo ang tungkol kay RJ. Kung hindi dahil sa pagkamatay ng aking ina at kapatid.
Hindi ko gustong madamay si RJ sa kahirapang haharapin ko sa sunod-sunod na pagkawala ng pamilya ko. I had no choice. Nagsikip ang lalamunan niya sa pinipigil na luha sa pagkaalaala sa ina't kapatid. Kaya ko lang dinala si RJ dito ay para humingi ng suporta. Pero gusto ng mga magulang mong kunin ang anak ko. First, I'm treated like some cheap little tramp and forgotten. Pagkatapos ay gusto mong patawarin kita dahil pinakasalan mo ako para lang manatili sa inyo si RJ. Humihiling ka ng imposible. Huwag mong ibigay sa akin ang lahat ng sisi. Ni hindi mo sinubukang maging matagumpay ang pagsasama natin. You hated me right from the start. Muli itong huminga ng malalim at tinitigan siya. Bakit hindi natin subukang bigyan ng pagkakataon ang pagsasamang ito, Janice? He said gently. Humakbang palapit sa kanya at muli siyang hinawakan sa magkabilang balikat. It won't work, Rolf. Pinakawalan niya ang sarili mula rito at umatras ng ilang hakbang. Hindi ko sinasabing magiging madali, he said angrily. Ang gusto ko ay subukan natin. Walang pagsasamang nagtatagumpay kung hindi susubukan ng dalawang taong nasasangkot. You're a beautiful and desirable woman, Janice, at hindi ako makapaniwala na kinamumuhian mo ko. What are you asking, Rolf? Aniya na mahinang tinig. Sa mahinang tinig, ang itinatagong takot ay gumuhit sa mga mata niya nang titigan ito. That I go to bed with you? Mahinang tawa ang pinakawala nito. No, Janice, I'm not asking you to go to bed with me. Although it might be the ultimate answer. Ang gusto kong gawin mo, o gawin natin, ay ituring ang isa't isa bilang kaibigan sa halip na kaaway. Subukan nating kilalanin ang isa't isa. Call it a trial period or a truce or whatever. At kapag ginawa natin iyon, ay kailangan nating ibaon ang nakaraan. I like that, sang-ayon niya. Maaari ko sanang tanggapin ang mungkahing iyon kung hindi lang sa ginawa mo sa akin kaninang dumating ka. Alin? Yung nahuli ko kayong naghahalikan ni Sandoval? It's Dave. At hindi kami naghahalikan. He was trying to kiss me. Her quick defense drew an angry growl. Sa akin ka pa rin, Janice. Kahit nakasal lang tayo sa pangalan, I suppose seeing you in his arms was a blow to my male pride, and your insolent coolness didn't help. Ilang sandaling katahimikan ang namagitan bago muling nagsalita si Rolf. So what is it? Shall we give this marriage a try? Paano si Avery? Kumunot ang noo nito. Hindi ko alam kung bakit kailangang ipasok mo si Avery sa usapan natin. Anyway, may mga panahon na kailangan ng lalaki ang isang babae. Disgusting as it may sound to you. At iyan lang ang tanging paliwanag na makukuha mo sa akin kung ibang babae ang pag-uusapan. Are you telling me that you won't be seeing her? Hindi ka rin ba makikipagkita kay Dave? Hindi ako nakikipagkita sa kanya. Ang pinipigil na pagtitimpi ay nailabas niya. How dare he accused her of seeing another man? Hindi ko alam kung paniniwalaan ko iyang sinasabi mo. Ang tanging pinanghahawakan ko ay ang mapapuri sa iyo ng mga magulang ko. Hindi sila tanga para hindi malaman kung may ginagawa kang lihis sa kagandahang asal malibang mahusay kang magtago. Nang laki ang mga mata niya, pinag-iisipan mo ba ako sa nakikita ko kay Sandoval ay wala siyang pakialam kung narito na ako. Patuloy nito na pumuto sa sasabihin niya. At pagkatapos ng nangyari kanina, natitiyak kong hindi siya masisiyahan na titigan ka lang mula sa malayo. The taste of honey is addictive. Ang mapanuyang ngiting sumilay sa mga labi nito'y hindi man lang nagpalambot sa talim ng titig nito sa kanya. Anyway, hindi mo pa sinasabi kung pumapayag ka sa mungkahi ko. Paano kung pagkatapos ng trial period ay kinamumuhian pa rin kita?
Janice demanded. Then, we'll have to take the alternatives. Annulment? Hindi niya matiyak kung bakit parang mapait sa bibig niya ang salitang iyon. Iyon ang nakikita kong solusyon. At kung hindi ako pumayag sa mungkahi mo, then things will continue exactly as they are. Tumiim ang mga bagang nito. Pero gusto kong alalahanin mo si RJ sa gagawin mong pasya. Ang bata ang maaapektuhan ng higit. At kung inaakala mong papayag ako makikipagtagpo ka kay Sandoval habang mag-asawa tayo, ay muli kang mag-isip, Janice.